Ngayong araw ay pag-usapan natin ang isang kasong yumanig sa konsensya ng maraming tao. Ito'y isang kaso na sa una ay mukhang tahimik at pribadong trahedya, pero sa likod nito ay nakatago ang isang bangungot na halos hindi kayang sikmurain ng tao. Ito'y kwento ng isang mag-asawang may respeto sa lipunan, may pera at may magandang imahe sa publiko. Ngunit sa loob ng kanilang bahay, may inosenteng tao silang sinira sa katawan, isipan at damdamin. Habang umuusad ang investigasyon, unti-unting nabasag ang kanilang mga kasinungalingan. Ang mga ngiti nila sa kamera, ang mga palusot sa korte at ang mga paawa nila sa publiko, lahat ng iyon ay may mas madilim na katotohanang tinatago. At nang tuluyang ilantad ang buong ebidensya, lumabas ang isang nakakatakot na tanong. Paano naging halimaw ang mga taong mukhang normal sa paningin ng lahat? Ngayong araw ay samahan niyo akong himay-himayin ang isang kwento ng kapangyarihan, kontrol at kalupitang ginawang libangan ng mga taong tila ubod ng sama. At bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest na kasong tinatalakay natin dito. Noong hapon ng Disyembre 11, 2021, bandang 3:00 ng hapon, nagmamadaling pumasok sa istasyon ng pulisya si Mohamed Amre Yunus, isang 44 na taong gulang na engineer mula sa Sabah, Malaysia para mag-ulat ng isang krimen. Ayon sa kanya, pag-uwi nila ng kanyang asawa mula sa isang biyahe, natagpuan daw nila ang kanilang kasambahay na si Noor Afia na wala ng buhay sa loob ng kanilang apartment. Nanginginig ang kanyang boses, tumutulo ang pawis sa kanyang noo at paulit-ulit na kumakatok ang kanyang mga daliri sa mesa. Malinaw na senyales ng matinding kaba at tensyon. Pagpasok ng mga pulis sa apartment, agad nilang napansin ang kakaibang amoy sa hangin. Halo ito ng mga panlinis at isang mahinang amoy na parang isda. Hindi ito sobrang lakas pero sapat para magdulot ng hindi magandang pakiramdam na para bang may tinatago itong madilim na katotohanan. Sa sahig ay nakahandusay ang katawan ng kanilang kasambahay sa sala at ito ay natatakpan ng isang manipis na kumot. May mga mantsa ng maitim na dugo na tumatagos sa gilid ng kumot at naging kulay dark brown at nag-iwan ito ng nakakatakot na bakas. Sa paunang pagsusuri, napansin ng pulisya na sadyang nilinis ang pinangyarihan. Ang mga bakas ng paa sa sahig ay pinunasan ng husto kaya halos hindi na makita. Ang mga kasangkapan naman ay inayos ng sobrang ayos. Tila ba ang crime scene ay masyadong perpekto para sa isang pinangyarihan ng isang krimen. Pero kahit ganoon, may napansin pa ring mahahalagang detalye ang mga investigador. Sa ilalim ng sofa, may natirang tuyong dugo na naging kulay itim na. Sa makitid na pagitan ng dingding at sahig, may mga piraso ng laman at tissue na hindi natanggal sa paglilinis at nakita pa rin sa ilalim ng ilaw ng investigasyon. Nang dumating ang medical examiner, agad niyang napansin ang isang nakakabahalang detalye sa coffee table sa sala. Sa kalahating baso ng malabong tubig, may mga piraso ng ngipin sa loob. Ngunit ang tunay na ikinagulat ng mga investigador ay ang resulta ng autopsy sa biktima. Lumabas na 4 na ngipin ng biktima ang sapilitang binunot at ang gilagid ay may kulay asul-itim na pasa at malinaw na mga punit. Ang bahagi ng ulo nito ay puno ng mga sugat mula sa matitigas na bagay. Iba-iba din ang lalim at magkakaiba ang yugto ng paggaling. Malinaw na hindi ito nangyari sa iisang beses lang. Dagdag pa rito, ang mga braso at binti ng biktima ay may malulubhang bali sa buto, lalo na ang bali sa kaliwang braso nito na may senyales na nagsimula na itong gumaling. Ang tansya ng medical examiner ay nangyari ang pinsalang ito 3 araw bago ang kanyang pagkamatay, ngunit hindi man lang ito nabigyan ng anumang gamutan. Ang nabaling buto ay gumalaw sa maling posisyon at gumaling ng hindi tama. Malinaw na patunay na tiniis ng biktima ang matinding sakit sa mga huling araw ng kanyang buhay. Nagbigay si Ambre ng tila makatwirang salaysay sa pulisya.
Ayon sa kanya, siya at ang kanyang asawang si Attica ay bumiyahe papuntang Mount Kinabalu noong Disyembre 8 at nang bumalik daw sila noong hapon ng Disyembre 11, doon nila nadiskubre ang trahedya. Para patunayan ang kanyang sinasabi, ipinakita pa niya ang mga airline ticket at impormasyon ng hotel booking nila. Ngunit mabilis ding ibinunyag ng teknolohiya ang mga kasinungalingang ito. Ang security camera system ng apartment building ay nakapagtala ng isang ganap na ibang katotohanan. Nagmamaneho pabalik sa apartment sina Ambry at ang kanyang asawa noong Disyembre 10 at malinaw na naitala ang oras ng pagpasok ng kanilang sasakyan sa underground garage ng kanilang apartment. Ang tanong ngayon ay ano ang nangyari sa loob ng apartment sa panahong iyon? Sa mga oras na iyon ay agad naman na nagsagawa ng masusing investigasyon ng pulisya laban sa kanilang dalawa. Hindi nagtagal, mula sa cellphone ni Attica, nakuha nila ang isang video na kuha noong December 9. Kahit medyo maalog ang video, malinaw na malinaw ang laman nito. Sa clip na iyon ay makikitang nakaluhod si Noor sa sahig. Nanginginig ang buong katawan sa matinding takot. Walang awang tinatapakan ni Attica ang kanyang kamay gamit ang kanyang high heels habang may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Nakatayo naman sa tabi si Ambry at hawak ang cellphone at nagre-record. Paminsan-minsan ay tumatawa ng malakas at matinis ito. Dahil sa videong ito, mas lalo pang natiyak ng pulisya na may direktang koneksyon ang mag-asawa sa pagkamatay ng kanilang kasambahay. Nang palawakin pa ang investigasyon, sunod-sunod na lumabas ang iba pang kahinahinalang ebidensya. Habang sinusuri ang kwarto ng mag-asawa, may napansing kakaibang detalye ang mga pulis. Ang pasaporte at kontrata sa trabaho ni Noor ay nakatago sa pribadong vault ng may-ari ng bahay. Labag ito sa normal na patakaran dahil may karapatan ang mga manggagawa na sila mismo ang humawak ng kanilang personal na dokumento. At kadalasan ay itinatago ito sa madaling maabot na lugar sa sarili nilang kwarto. Ang pagtatago ng dokumentong ito sa isang vault ay malinaw na senyales ng hindi normal at posibleng illegal na kontrol. Sumunod, nang suriin ng pulisya ang kasaysayan ng bank account ng biktima, nadiskubre nilang sa loob ng 6 na buwan, wala itong kahit anong galaw o transaksyon. Nakapagtataka ito dahil ayon sa pinirmahang kontrata, dapat tumatanggap si Noor ng 800 Malaysian ringgit o humigit kumulang $190 bawat buwan sa kanyang mga amo. Dahil dito, nagsimulang maghinala ang pulisya na maaaring kinukuha ng kanyang mga amo ang sahod ni Noor. May ibinahagi rin ang mga kapitbahay na nakatira malapit sa apartment. Ayon sa kanila, sa loob ng 3 buwan, madalas silang nagigising sa gabi dahil sa mga nakakatakot na tunog. Mga desperadong sigaw ito ng isang babae na may kasamang malalakas na kalabog, mga tunog na kahit sino ay mapapangiwi sa takot kapag ito ay narinig. Pero tuwing magpapakita sila ng pag-aalala at magtatanong, laging may handang sagot si Attica kasama ng kanyang inis sa kanyang mukha. Ayon sa kanya, tinuturuan lang daw niya ng konting leksyon ang kanyang kasambahay. Dahil sa kanyang mainipin at iritableng asal, hindi na nagtangka pang magtanong ang mga kapitbahay. May isa ring residente na nakatira sa ibang palapag ang nagsabing ilang beses siyang nakarinig ng kakaibang tunog tuwing madaling araw. Para raw itong mabibigat na bagay na hinihila mula sa itaas at tumatagal ito ng ilang minuto bago biglang tumatahimik ulit. Noong mga panahong iyon, inakala lang nilang may naglilinis o naglilipat ng mga gamit kaya hindi nila ito pinansin. Ngunit ngayon, kapag binalikan ang mga tunog na iyon sa konteksto ng kaso, nagiging sobrang kahinahinala at nakakatakot ang lahat. Si Attica Siti Nurashikin Mod Sulong ay isang babaeng mataas ang pinag-aralan. Nagtapos ito sa University of Sabah, Malaysia na may master's degree sa geology. Noong panahon ng krimen, nagtatrabaho siya bilang engineer sa isang oil at gas na kumpanya. Ngunit ang mga nagbigay sa kanya ng kasikatan sa buong Malaysia ay ang kanyang pagsali sa MasterChef Malaysia noong 2012. Sa taong iyon, 24 na taong gulang pa lang si Attica at bagong graduate mula sa universidad.
Sa entablado ng Master Chef, lumitaw siyang parang perpektong huwaran. Maayos ang apron, banayad ang makeup na lalong nagbigay diin sa kanyang natural na ganda at higit sa lahat, palaging may mainit at magiliw ng ngiti sa kanyang mga labi. Ipinakita niya ang kanyang husay sa pagluluto sa pamamagitan ng mga tradisyonal na putahe ng Timog Silangang Asya. Ipinaliwanag ng detalyado at kawili-wili ang bawat sangkap at kung paano niya ito ginagamit. Dahil sa kanyang galing at madaling lapitang paraan ng pagpapakita, mabilis niyang nakuha ang loob at paghanga ng mga manonood sa buong bansa. Hindi lang iyon, nalampasan niya ang bawat mahirap na hamon sa kompetisyon at tuloy-tuloy na umabante hanggang finals hanggang nakuha ang pwesto sa top 3. Isang tagumpay na talaga namang ikinapagmamalaki. Ang kanyang asawa namang si Muhammad Amri Yunus ay matagumpay rin bilang isang kilalang construction contractor sa kanilang lugar. Ang mag-asawang ito ay malinaw na itinuturing na bahagi ng lokal ng nakakaangat na antas ng lipunan. Ang kanilang buhay ay parang perpektong larawan ng pinapangarap ng marami. Isang marangyang apartment na may modernong security system, mga imported na mamahaling sasakyan at higit sa lahat, ang imahe ng isang masayang pamilya na regular na nakikita ng mga aktibidad ng mga komunidad kasama ang kanilang mga anak tuwing weekend. Ngunit sa likod ng makinang na anyong iyon, may isang madilim na katotohanan na lubos na kabaligtaran. Ayon sa tala ng Immigration Department ng Malaysia, dumating si Noor Afia sa bansa noong Hulyo 2020 sa pamamagitan ng isang opisyal at lisensyadong labor agency. Si Noor ay ipinanganak at lumaki sa isang mahirap at liblib na nayon sa isla ng Sulawesi sa Indonesia. Nabubuhay ang kanyang pamilya sa tradisyonal na pagtatanim ng niyog na may kakaunting kita na halos sapat lang para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Lalong bumigat ang pasaning pinansyal nang kailangan nilang suportahan ang dalawa niyang nakababatang kapatid na nasa edad pa ng pag-aaral. Sa ganitong kalagayan, ang perang ipinapadala ni Noor buwan-buwan ay hindi lamang pangunahing pinagkukunan ng kita ng pamilya, kundi ito rin ang nag-iisang pag-asa para makapagpatuloy sa pag-aaral ang kanyang mga kapatid. Dahil sa matinding pakiramdam ng responsibilidad sa kanyang pamilya, namuhay si Noor ng sobrang tipid sa Malaysia. Tinanggal niya ang lahat ng personal na gastos at kumakain ng simple para lang maipadala niya ang halos lahat ng kanyang kinikita sa kanyang pamilya. Ang huling tawag ni Noor sa kanilang bahay ay noong Nobyembre 2021. Ang boses niya sa tawag na iyon ay puno ng pagod at hindi maipaliwanag na takot. Malinaw na ibang-iba kumpara sa mga nauna niyang tawag. Nang subukan ng kanyang ina sa kabilang linya na magtanong pa tungkol sa kalagayan ng kanyang anak, tila nataranta si Noor at hindi ito naglakas loob na magbahagi ng marami at dali-daling ibinaba ang tawag na tanging isang malalim na buntong hininga ang naiwan. Sa mga tala ng labor agency, may isang tawag na kapansin-pansin noong Marso 2021. Ito ay ang desperadong paghingi ng tulong ni Noor. Nanginginig at nagmamadali ang kanyang boses habang sinasabi niyang bawal siyang lumabas ng bahay, pinagtratrabaho ng tuloy-tuloy ng higit sa 10 oras bawat araw at palaging napapagalitan at nasisigawan ng kanyang mga amo. Ngunit nang makipag-ugnayan ang mga tauhan ng agency kay Etika para alamin ang sitwasyon, ibang-iba daw ang kanilang narinig. Si Etika, gamit ang matigas at bahagyang iritableng tono, iginiit nito na may problema raw sa pag-iisip si Noor at hindi umano siya mentally stable. Nagbanta pa siyang magsusumbong sa Immigration Department tungkol daw sa pagiging irresponsable ng kasambahay at sa sinasabi niyang hindi maayos na pag-iisip nito. Dahil walang konkretong ebidensya para patunayan ang sarili at sa takot na ma-deport mula sa Malaysia at mawalan ng nag-iisa niyang trabaho, napilitan si Noor na manahimik na lang. Ang kanyang paghingi ng tulong ay tuluyang naglaho. Walang dumating na tulong o hindi man lang siya pinakialaman. Ngunit ang katotohanan ay hindi kayang itago magpakailanman. May mga kapitbahay na nakasaksi kay Etika na nakatayo sa balkonahe, hawak ang isang patpat na ginagamit sa pagsampay ng damit at walang awa nitong pinaghahampas si Noor.
Ang dahilan ng kanyang pananakit dito ay sa aksidenteng pagkasira ng damit nito habang ito ay plinaplansya ni Noor. Sa sandaling iyon, si Noor, suot ang manipis na damit, ay nakapulupot sa sarili at paulit-ulit na humihingi ng tawad gamit ang boses na puno ng desperasyon. Samantala, si Etika na may malamig na mukha at walang bakas ng awa ay patuloy na hinahampas ito gamit ang patpat. Dahil sa dami ng kahinahinalang ebidensya na tumuturo sa mag-asawang ito, noong Disyembre 14, opisyal na dinala ng pulisya sina Etika at Ambry sa istasyon para imbestigahan. Dito, kahit pareho nilang matigas na iginiit na noong mga panahong nangyari ang krimen ay nasa biyahe daw sila at wala sa bahay, unti-unting gumuho ang kanilang mga kasinungalingan nang ilabas ang mga ebidensya isa-isa. Dahan-dahang lumitaw sa harap ng mga investigador ang madilim na katotohanan. Isang sunod-sunod na kwento ng matinding pananakit. Sa masusing pagsusuri sa pinangyarihan, kinumpirma ng mga forensic expert na walang anumang senyales ng pagpasok ng ibang tao mula sa labas ng kanilang apartment. Buo ang lahat ng bintana at pinto at walang sira ang locking system. Ngunit ang pinaka nakakagulat ay ang detalyadong resulta ng pagsusuri sa katawan ni Noor. Natuklasan ng medical examiner na puno ng luma at bagong sugat ang katawan ng biktima. Sa bahagi ng balikat at hita, may mga maraming sugat na naglangib na, karaniwang palatandaan ng paulit-ulit na paghampas gamit ang matitigas na metal na bagay ilang linggo bago siya pumanaw. Kapansin-pansin din ang bilog na pasa sa paligid ng kanyang mga pulso at bukong-bukong. Malinaw ito na senyales na si Noor ay itinali gamit ang lubid sa mahabang panahon. Mayroon ding mga marka ng paso sa kanyang likod at mga braso na tugma sa pinsalang dulot ng mainit na likido. Ngunit sa lahat ng kanilang natuklasan, ang pinaka nakakabigla ay ang kalagayan ng anit ng biktima. Natagpuan ng mga forensic expert ang malalaking bahagi ng anit na natuklap na kasama ang mga pira-pirasong buhok na kalat sa buong lugar na patunay na sapilitan siyang inahit hanggang ito ay makalbo. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa antas ng paggaling ng iba't ibang sugat, natukoy ng mga forensic doctor na ang pinakamaagang pinsala ay nagsimula pa 3 buwan bago ang kanyang pagkamatay, habang ang pinakahuling sugat ay nangyari sa loob ng huling 48 oras ng kanyang buhay. Ipinakita ng ebidensyang ito ang malinaw na larawan ng matagal at planadong sistematikong pananakit na dinanas ni Noor sa kamay ng kanyang mga amo. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang pagsusuri. Nang suriin ng mga forensic dentist ang loob ng bibig ng biktima, natuklasan nila ang kabuuang 8 sugat sa malambot na bahagi ng kanyang bibig. Ito ay sa paligid ng labi, loob ng pisngi at sa kanyang gilagid. Ngunit ang pinakamatinding pinsala ay nasa 6 ng ngipin sa harapan. Hindi ito resulta ng aksidente o karaniwang tama. Sa halip, ang lahat ng ngiping ito ay marahas na binunot. Napunit ang mga butas ng kanyang ngipin at labis na nasira ang kanyang gilagid hanggang sa hindi na ito kayang gumaling. Ayon sa paliwanag ng dental expert, ang ganitong uri ng matinding pinsala ay maaari lamang gawin ng tao gamit ang kasangkapan para pilitin at bunutin ang mga ngipin. Ang pinakamalalang detalye ay nangyari ang lahat ng ito habang ang biktima ay nabubuhay pa. Walang anumang pampamanhid o gamot sa sakit ang ginamit at ang antas ng sakit na tiniis ni Noor ay tinataya sa antas na 10. Ito ang pinakamataas na antas na kayang tiisin ng isang tao. Kasabay nito ay nakakita ang pulisya ng isang kalawangin na plier sa toolbox ng apartment. Nang suriin nila ito, ang bakas ng dugo na naiwan sa kasangkapang ito ay nagpapakita ng DNA na eksaktong tumutugma kay Noor. Isang matibay at hindi mapapabulaan ng ebidensya ng ginamit na kasangkapan sa matinding pananakit sa biktima. Kasabay ng pagsusuri sa pisikal na ebidensya, sinimulan naman ng digital expert team ang pagbawi ng datos mula sa mga cellphone at cloud storage account ng mag-asawa. Lumabas ang 27 video at 53 larawan na lahat ay naglalaman ng mga eksena ng matitinding pananakit kay Noor. Ang mga ito ay naging matibay na ebidensya sa proseso ng paghatol.
Ang laman ng mga videong ito ay labis na nakakabigla at nagpanginig sa sino mang makakakita nito. Sa isang clip na kuha noong unang bahagi ng Nobyembre, nagalit si Atika dahil lang sa aksidenteng pagkabasag ng isang plato. Walang tigil niyang sinampal ang biktima ng higit sa 10 beses. Samantala, si Ambry ay hindi lamang hindi pumigil kundi nakatayo pa ito sa tabi, hawak ang cellphone at kinukunan ang buong pangyayari habang may kasamang mapanunyang pananalita ito. Isa pang video na kuha noong Disyembre 5 ang nagpapakita kung paanong umabot sa sukdulan ang kalupitan ng mag-asawa. Pinilit si Noor na humiga sa loob ng bathtub habang direktang ibinubuhos sa kanyang likod ang kumukulong tubig. Ang mga sigaw ni Noor dahil sa matinding sakit ay naging libangan para sa demonyong mag-asawang ito. Malakas at walang awang tumatawa ang dalawa sa tuwing naririnig ang kanyang paghiyaw. Mas lalo pang nakakakilabot ay sa video na kuha noong December 9, makikita si Noor na pinipigilan ang ulo habang ang mag-asawa ay gumagamit ng pliers para idiin ang kanyang mga ngipin sa harap sa kamarahas na binubunot ito. At habang nilulunod sa matinding sakit ang biktima, malimig pa na nagkomento si Atika na ang pangit daw ng pagkakatubo ng ngipin ni Noor at dapat daw ay matagal na itong binunot. Ang hindi rin matanggap sa isip ay kung paano inayos at itinago ang mga ebidensyang ito ng krimen. Ang mga video ay sistematikong inayos at may malinaw na mga pangalan ng file tulad ng entertainment clips, science lessons at marami pang ibang kategorya. Tinuring ng mag-asawa ang mga ito na parang mga tropeyo at maingat na kinolekta at itinago ito na para bang isang espesyal na koleksyon. Lumabas din sa investigasyon na ang araw-araw na buhay ni Noor ay lubos na kontrolado ng mag-asawa. Lahat ng kanyang kilos ay mahigpit na binabantayan, kabilang na ang lingguhang tawag sa kanyang pamilya na kailangang gawin sa ilalim ng pagbabantay ng amo. Kinumpirma ng mga kapitbahay na ni minsan ay hindi nila nakita si Noor na pinayagang lumabas ng mag-isa. Dagdag pa rito, may isa pang mahalagang detalye na tuluyang sumira sa kwento ng kasinungalingan ng mag-asawa. Sa pagitan ng December 8 hanggang December 11, eksaktong mga araw na sinasabi nilang nasa biyahe sila at wala sa bahay, may mga delivery rider na nakakita at nagpatunay na si Ambry mismo ang bumababa para tumanggap ng mga online food order. Sa harap ng bundok ng ebidensyang hindi na mapapabulaanan pa, lalong naging mahina at hindi kapanipaniwala ang depensa ni na Atika at Ambry. Sinubukan din ni Atika na ipaliwanag ang pagre-record ng mga video ng pananakit ay biro lamang daw. Ngunit wala siyang maibigay na makatwirang paliwanag sa tunay na sakit na makikita sa mukha ni Noor at maririnig sa kanyang mga sigaw. Si Ambry naman ay iginiit na ang lahat ng sugat sa katawan ng biktima ay sanhi lamang ng pagkakadapa, ngunit malinaw na pinatunayan ng detalyadong pagsusuri ng mga forensic expert na ang mga ito ay sinadyang dulot ng marahas na pananakit. Dahil sa linaw ng ebidensya, walang alinlangan na ang ginawa ng mag-asawang ito ay lumampas sa lahat ng hangganan ng batas at ng konsensya ng tao. Haharapin nila ang pinakamabigat na parusang maaaring ipataw ng hustisya. Kaya naman, noong Disyembre 29, 2021, opisyal nang binuksan ng Kota Kinabalu Magistrate Court ang unang pagdinig ng kasong ito. Pumasok sina Atika at Ambry sa legal na proseso bilang mga akusado sa isang napakaseryosong kaso ng pagpaslang. Sa pagdinig ng tanungin ng hukom tungkol sa mga paratang, pareho nilang iginiit na sila'y ganap na inosente at tumangging akuin ang anumang pananagutan sa pagkamatay ni Noor. Sunod-sunod namang iniharap ng prosekusyon ang lahat ng nakalap na ebidensya mula sa ulat ng autopsy hanggang sa mga pagsusuri ng dental expert na bumuo ng isang malinaw at kumpletong larawan ng nakakakilabot na krimen. At dahil sa bigat ng kaso na may kinalaman sa pagpaslang na may mga nagpapabigat na pangyayari at sistematikong pananakit, inilipat ang kaso sa High Court para sa paglilitis. Noong Marso 2022, sa pamamagitan ng kanyang legal team, opisyal na nagsumite si Atika ng kanyang unang aplikasyon para sa piyansa.
Ang legal na batayan na inilahad niya ay tila makatwiran sa unang tingin. Ayon sa kanya, kailangan niyang makauwi upang alagaan ang 3 batang anak na nangangailangan daw ng espesyal na atensyon. Kabilang daw dito ang kanyang kambal na may autism na nangangailangan ng tuloy-tuloy na gamutan at espesyal na edukasyon habang ang kanyang bunso ay nasa yugto pa ng pagpapasuso. Para naman palakasin ang kanyang pahayag, nagsumiti rin si Atika ng mga ulat mula sa mga mental health specialist na nagsasabing matagal na raw siyang dumaranas ng anxiety at depression. Gayunman, mariing tinanggihan ng Judicial Commissioner ng High Court ang aplikasyon para sa piyansa. Sa kanyang desisyon, binigyang diin niya na ang kasong ito ay labis na malupit at seryoso at may tunay na panganib na kapag pinakawalan ito, maaaring gambalain, takutin o impluwensyahan ng akusado ang mahalagang testigo sa kaso. Lalo din niyang binigyang diin ang isang kahina-hinalang detalye. Sa buong panahon ng kanyang pagkakakulong mula ng maaresto, ni minsan ay hindi humiling si Atika ng paggamit ng breast pump o anumang kagamitang may kinalaman sa pagpapasuso. Dahil dito, seryosong kinwestiyon ang katotohanan ng kanyang pahayag tungkol sa kanyang pagpapasuso. Hindi rin nag-atubili ang prosekusyon na magdagdag ng ebidensyang sumasalungat sa argumento ni Atika. Ipinunto nila na bago pa man mangyari ang krimen, si Atika mismo ay regular na iniiwan ang pag-aalaga ng kanyang mga anak kay Noor na ang taong kalaunan ay kanyang pinahirapan at pinatay. Ang bigla niyang paggamit ng responsibilidad sa pag-aalaga ng bata bilang dahilan para humiling ng piyansa ay malinaw na kulang sa konsistensiya at hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, makalipas ang 3 buwan, pumasok ang labanang legal sa bagong yugto nang magpasya si Atika na itaas pa ang usapin. Umapela siya sa Federal Supreme Court. Ito ang pinakamataas na hukuman sa sistema ng hustisya ng Malaysia. Sa pagkakataong ito, gumamit ang kanyang legal team ng mas sopistikadong taktika. Binanggit nila ang Artikulo 388 ng Criminal Procedure Code ng Malaysia. Ito'y isang espesyal na probisyon na nagsasaad na ang mga babaeng akusado sa ilang partikular na sitwasyon ay maaaring isaalang-alang para sa piyansa kahit ito ay nahaharap sa mabibigat na kaso. Kasabay nito, nagsumiti siya ng bagong medical report mula sa ibang mga doktor na nagsasabing patuloy pa rin daw siyang nagpapasuso sa kanyang bunsong anak at na ang biglaang pagtigil nito ay maaaring makasama sa kalusugan ng bata. Noong Abril 26, 2022, naganap ang isang kontrobersyal na turning point sa kaso nang ang 3 hukom ng Court of Appeal ay nagkaisa sa desisyon na aprubahan ang aplikasyon ni Atika para sa pagpapiyansa nito. Itinakda ang piyansa sa 30,000 Malaysian ringgit o humigit kumulang 7,100 dolyar. Ito ay may kasamang mahihigpit na kondisyon tulad ng lingguhang pag-uulat sa istasyon ng pulis at pagsuko ng pasaporte upang masiguro na hindi siya makakaalis ng bansa. Ngunit agad na nagliyab ang matinding galit ng publiko. Malakas na tumutol ang mga organisasyon para sa karapatan ng mga migranteng manggagawa mula sa Indonesia. Itinuturing itong hindi patas na pribilehyo para sa isang taong inakusahan ng pagpaslang. Ayon sa kanila, ang pagpapalaya sa isang taong inakusahan ng pagpapahirap at pagpatay sa isang manggagawa habang hinihintay ang paglilitis ay isang insulto sa hustisya at sa pamilya ng biktima. Mabilis na kumalat ang galit na ito sa social media. Lalo pang naging komplikado ang sitwasyon nang noong Oktubre ng parehong taon, si Ambry ay pinayagan ding magpiyansa ng korte. Ang dahilan na iniharap ng kanyang abogado ay kailangan daw niyang asikasuhin ang mahalagang negosyo ng kumpanya upang hindi maapektuhan ang kabuhayan ng maraming empleyado. Mas mataas ang itinakdang piyansa kay Ambry. Ito ay 7,100 dolyar bilang pangunahing piyansa at may dagdag pang 2,400 dolyar na deposito ito. Partikular pa, upang masiguro ang bigat ng piyansa, 2 leader mula sa mga lokal na charity organization ang pumayag na tumayong garantiya para sa kanya.
Matapos makalaya pansamantala, agad na naglungsad ang mag-asawa ng aktibong kampanya sa social media at malinaw na may layuning ayusin ang kanilang imahe bago ang opisyal na paglilitis. Nagsimulang mag-post si Atika ng mga video na nagpapakita ng kanyang pag-aalaga sa mga anak at sinusubukang buuin ang imahe ng isang mapagmahal daw at responsableng ina. Sa panig naman ni Aubrey, iba ang kanyang piniling paraan. Madalas siyang makita sa mga moske at sumasali ito sa mga pampublikong panalangin at nagpapakita pa ng tila mas malalim na pagsisisi. Ang mga larawang ito ay malinaw na may layunin. Ito ay upang ipakita na sila ay isang taong umamin sa pagkakamali at humihingi ng kapatawaran sa komunidad. Ngunit para sa publiko, uli na ang lahat at malinaw na panlabas na palabas lamang ang mga ito. Alam na ng marami ang katotohanan at walang naniniwala sa sinseridad ng kanilang mga kilos. Noong Oktubre 17, 2022, matapos makumpleto ang pagkalap at beripikasyon ng lahat ng mahalagang ebidensya, formal na isinampa ang kaso ng pagpaslang laban sa parehong akusado. Agad na binawi ang karapatan nila sa piyansa. Dahil doon, muling isinama ang mag-asawa pabalik sa kulungan upang hintayin ang opisyal na paglilitis. Sa buong mahaba at tensyonadong proseso ng korte, ang bigat ng pagtukoy sa pananagutan at parusa ng bawat isa ay nagdulot ng malalalim na bitak sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Noong Hunyo 2024, opisyal na natapos ni Atika at Ambry ang kanilang diborsyo. Mula noon, hindi lamang nila tuluyang pinutol ang lahat ng personal na ugnayan, kundi naging magkalaban na rin sila sa loob ng korte at handang isisi sa isa't isa ang lahat upang mapagaan ang kanilang sariling pananagutan. Nagsimula ang kanilang bagong legal na estratehiya sa unang hakbang ng mga abogado ni Atika. Ipinahayag nila na ang lahat ng mararahas na gawain ay sinimulan at pinamunuan daw umano ni Ambry at ang kanilang kliyente ay isa lamang biktima na napilitang makilahok sa mga malulupit na gawaing ito. Bilang suporta sa pahayag na ito, nagpresenta pa sila ng isang maingat na inedit na audio recording na layong magpakita na sinubukan umano ni Atika na pigilan ang marahas na asal ng kanyang dating asawa. Hindi rin nagpahuli ang kampo ni Ambry. Mabilis na gumanti ang kanyang legal team sa pamamagitan ng pagpapakita ng malinaw na mga video na nagpapakita kay Atika na siya mismo ang nagdidirekta at kumokontrol sa pananakit. Mariin nilang iginiit na si Atika ang tunay na utak sa likod ng buong sistematikong plano ng pananakit. Sa harap ng parehong panig na nagtuturo ng sisi sa isa't isa, nagpasya ang prosekusyon na ipakita ang lahat ng 27 na kumpletong unedited na video sa korte upang ang hukom at hurado mismo ang makapaghusga sa katotohanan. Ang mga hindi maikakaila na larawan ay nagpapakita ng parehong aktibong nakilahok ang dalawang akusado. Sila ay nagpapatuloy sa pagpapahirap ng sunod-sunod, nagtutulungan ng maayos at minsan pa nga'y nagpapakita din sila ng pagpapalakpak sa harap ng kamera. Malinaw na ito ay krimen na ginawa ng dalawang pantay na magkasabwat at wala sa kanila ang biktima ng pamimilit. Tumagal ang legal na debate ng mahigit sa 2 taon na may partisipasyon ng dose-dosenang eksperto at saksi. Tinawag ng prosekusyon ang 50 na saksi kabilang ang mga forensic doctor, digital analysis experts at maging dating mga domestic helper na nagtrabaho sa pamilyang ito. Nagbigay rin ang digital analysis experts ng hindi mapapabulaan ng ebidensya. Pinapatunayan na ang lahat ng video ay orihinal, hindi inedit o hindi ito minanipula. Ang mga nakarecord na timestamps ng file ay eksaktong tumugma sa timeline ng kaso na naitala ng mga investigador. Sa pagtatapos, mariing kinondena ng Deputy Public Prosecutor na parehong ginawang isang sakit na libangan ng mga akusado ang pagpapahirap kay Noor. Ang kanilang masayang pagtawa habang nire-record ang matinding pagdurusa nito ay nagsasalita ng mas malinaw kaysa anumang testimonya.
mariin niyang hiniling sa korte na parusahan ang parehong akusado ng kamatayan. Bagaman opisyal nang inalis ng Malaysia ang mandatory death sentence noong taong 2023, iginiit niya na ang sistematiko at malupit na kalikasan ng pananakit sa kasong ito ay kasing tindi ng torture sa panahon ng digmaan at tanging pinakamataas na parusa lamang ang makakapagpresenta ng diwa ng hustisya. Sa kabilang banda, ginawa ng depensa ang lahat para makamit ang pinakamagaan na sintensya. Iminungkahi ng abogado ni Ambry ang 30 taong pagkakakulong kasama ang 4 na palo ng cane na may paliwanag na ang kanilang kliyente ay nagpakita ng sinserong pagsisisi at handang magbigay ng pinansyal na kabayaran sa pamilya ng biktima. Samantala, binigyang diin ng legal team ni Attica na ang kanilang kliyente ay walang dating kriminal na record at may responsibilidad sa pagpapalaki ng 3 bata. Sinabi din nila na maaaring naapektuhan ang kanyang kakayahang maghusga sa tama at mali dahil sa hindi matatag na kalagayan nito sa pag-isip. Ngunit mariing sinagot ng prosekusyon ang bawat punto. Ipinunto nila sa lahat ng video ay parehong malinaw ang pag-iisip ng mga akusado at maingat ang pagpaplano at ganap na naiintindihan nila ang kanilang ginagawa. Ang anumang issue sa mental health, kahit totoo, ay hindi dahilan para palampasin ang legal na pananagutan sa ganitong kalubhang krimen. Noong Hunyo 20, 2025, sa Federal Supreme Court, binasa ang pinal na hatol sa dalawa. Sila ay parehong nahatulan ng murder with aggravating circumstances at pinarusahan ng 34 taong pagkakakulong. Dagdag pa ay si Ambry ay nakatanggap ng 12 na palo ng cane, samantalang si Attica, alinsunod sa regulasyon na nagbabawal sa corporal punishment para sa kababaihan, ay exempted sa caning. Nagpahayag ng hindi pagkakasya si Deputy Public Prosecutor Deha sa hatol. Ayon sa kanya, ang biktima na namatay noong panahon ng pandemya at malayo sa sariling bansa ay karapat-dapat sa disenteng trabaho. Hindi lamang naipigil sa kanya ang sahod ng kanyang amo, kundi pinilit din na tiisin ang pananakit at sa huli ay kinitil ang kanyang buhay. Bagaman natapos na ang paglilitis, marami ang hindi makaintindi kung paano ang batang mag-asawang ito na may social status at malalaking yaman ay maaaring mawalan ng pagkatao at maging walang konsensyang tagapagsagawa ng karahasan. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon, isang kasong nagpapakita kung paano ang kapangyarihan, kontrol at kawalan ng awa ay maaaring magdulot ng labis na kalupitan at pagdurusa sa isang inosenteng tao. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay comment mo naman kung anong oras mo to napanood at saan para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa huli at palaging mag-iingat.